Araw-araw na pagbasa ng Biblia araw isa. Lumang Tipan. Genesis Kapitulo 1, Genesis Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 17. Noong simula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng katubigan. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay kaaya-aya. Hiniwalay niya ang liwanag mula sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Naggabi at nagumaga, ito ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng puwang sa pagitan ng mga tubig, at hayaang ihiwalay nito ang tubig mula sa tubig. Ginawa ng Diyos ang puwang at hiniwalay niya ang tubig na nasa silong ng kalawakan mula sa tubig na nasa ibabaw ng kalawakan. At nagkagayon nga, tinawag ng Diyos ang puwang na langit. Naggabi at nagumaga, ito ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, hayaang ang katubigang nasa ilalim ng langit ay sama-samang magtipon sa isang lugar, at hayaang lumitaw ang tuyong lupain. At nagkagayon nga, tinawag ng Diyos ang tuyong lupain na lupa, at ang natipong tubig ay tinawag niyang dagat. Nakita niyang ito ay kaaya-aya. Sinabi ng Diyos, hayaang tumubo ang halaman sa lupa, mga pananim na nagbibigay ng buto at mga namumungang punong kahoy na kung saan ang buto nito'y nasa loob ng kanyang bunga, ayon sa kanyang sariling uri. At nagkagayon nga, tinubuan ng halaman ang lupa, mga pananim na nagbibigay ng buto mula sa kanilang uri, at mga namumungang punong kahoy na taglay nito ang buto, mula sa kanilang uri. Nakita ng Diyos na ito ay kaaya-aya. Naggabi at nagumaga, ito ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, hayaang magkaroon ng mga liwanag sa langit upang ihiwalay ang araw mula sa gabi. At hayaan silang maging mga palatandaan, para sa mga panahon, para sa mga araw at sa mga taon. Hayaan silang maging mga liwanag sa langit upang magbigay liwanag sa ibabaw ng mundo. At nagkagayon nga. Ginawa ng Diyos ang dalawang malaking mga liwanag, ang mas malaking liwanag upang pamunuan ang araw, at ang mas maliit na liwanag upang pamunuan ang gabi. Ginawa rin niya ang mga bituin. Inilagay sila ng Diyos sa langit upang magbigay liwanag sa ibabaw ng mundo, upang pamunuan ang buong araw at ang buong gabi, at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman. Nakita ng Diyos na ito ay kaaya-aya. Naggabi at nagumaga, ito ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, hayaang mapuno ang katubigan ng lahat ng uri ng buhay na nilalang na ginawa ko, mapuno ang himpapawid ng mga ibong lumilipad sa ibabaw ng lupa. Panipi. Kaya't nilikha ng Diyos ang malalaking nilalang na naninirahan sa dagat, gayon din ang bawat buhay na nilikha ayon sa kanyang uri, mga nilalang na kumikilos at nagkukumpul sa katubigan, at bawat mga ibong may pakpak ayon sa kanyang uri. Nakita ng Diyos na ito ay kaaya-aya. Pinagpala sila ng Diyos, sinasabing, maging mabunga kayo at magpakarami, punuin niyo ang katubigan sa mga dagat. Hayaang dumami ang mga ibon sa mundo. Naggabi at nagumaga, ito ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, hayaang magdulot ang mundo ng buhay ng mga nilalang, bawat isa ayon sa kanyang sariling uri, mga hayop, mga gumagapang na bagay, at mga mababangis na hayop ng mundo. Bawat isa nito ayon sa kanyang sariling uri. Nagkagayon nga, ginawa ng Diyos ang mga mababangis na hayop sa mundo ayon sa kanilang uri, ang mga hayop ayon sa kanilang mga uri, at lahat ng bagay na gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanyang uri. Nakita niya na ito ay kaaya-aya. Sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Hayaan silang mamahala sa isda sa dagat, sa mga ibon sa langit, sa mga hayop, sa buong mundo, at sa lahat ng gumagapang na bagay na gumagapang sa mundo. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangis. Ayon sa kanyang wangis nilikha niya siya. Lalaki at babae nilikha niya sila. Pinagpala sila ng Diyos at sinabihan silang, maging mabunga kayo, at magpakarami. Punuin niyo ang mundo, at supalan ito.
Maging tagapamahala kayo sa isda sa dagat, sa mga ibon sa langit, at sa lahat ng buhay na bagay na kumikilos sa ibabaw ng mundo. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagbibigay ng buto na nasa ibabaw ng buong mundo, at bawat punong kahoy kasama ang bungang may buto sa loob nito. Sila ay magiging pagkain ninyo. Sa bawat hayop sa mundo, sa bawat ibon sa kalangitan, at sa lahat ng bagay na gumagapang sa ibabaw ng mundo, at sa bawat nilikhang may hininga ng buhay ibinigay ko ang bawat luntiang halaman para maging pagkain. At nagkagayon nga. Nakita ng Diyos ang lahat ng bagay na kanyang ginawa. Pagmasdan, ito ay napakabuti. Naggabi at nagumaga, ito ang ika-6 araw. Kaya't ang kalangitan at ang mundo ay natapos, at ang lahat ng buhay na mga bagay na pumuno sa kanila. Sa ika-7 araw dumating ang Diyos sa pagtatapos ng gawain na kanyang ginawa, at siya ay nagpahinga sa ika-7 araw mula sa lahat niyang gawain. Pinagpala ng Diyos ang ika-7 araw at ginawang banal ito, dahil doon siya nagpahinga mula sa lahat ng gawain na kanyang nagawa sa kanyang paglikha. Taang mga kaganapan ukol sa kalangitan at sa mundo, nang sila ay nilikha, sa araw na ginawa ni Yahweh na Diyos ang lupa at ang kalangitan. Wala pang halamang bukid ang nasa mundo, at wala pang pananim ng bukid ang tumutubo, sapagkat hindi pa dinulot ni Yahweh na Diyos na umulan sa ibabaw ng mundo, at walang taong bubungkal ng lupa. Pero umakyat ang hamog mula sa mundo at diniligan ng buong ibabaw ng lupa. Si Yahweh na Diyos ay ginawa ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na nilalang. Nagtanim si Yahweh na Diyos ng isang hardin pasilangan, sa Eden, at doon niya inilagay ang taong kanyang nilikha. Mula sa lupa pinatubo ni Yahweh na Diyos ang bawat punong kaaya-aya sa paningin at mabuti para sa pagkain. Kasama rito ang puno ng buhay na nasa gitna ng hardin, at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Lumabas ang isang ilog sa Eden para diligan ang hardin. Mula roon ito ay nahati at naging 4 na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pishon. Iyon ang umaagos sa buong lupain ng Havilah, kung saan mayroong ginto. Ang ginto sa lupang iyon ay mabuti. Mayroon ding bedelyo at ang batong onis. Ang pangalan ng pangalawang ilog ay Gihon. Ang isang ito ay umaagos sa buong lupain ng Cush. Ang pangalan ng pangatlong ilog ay Tigris, na umaagos sa silangan ng Asher. Ang pang-4 na ilog ay ang Euphrates. Kinuha ni Yahweh na Diyos ang lalaki at inilagay siya sa hardin ng Eden upang trabahuin at alagaan ito. Inutusan ni Yahweh na Diyos ang lalaki, sinasabing, mula sa bawat puno sa hardin ay malaya kang makakakain. Pero mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay hindi ka maaaring kumain, sapagkat sa araw na kumain ka mula roon, ikaw ay tiyak na mamamatay. Inutusan ni Yahweh na Diyos ang lalaki, sinasabing, mula sa bawat puno sa hardin ay malaya kang makakakain. Pero mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay hindi ka maaaring kumain, sapagkat sa araw na kumain ka mula roon, ikaw ay tiyak na mamamatay. Bagong tipan. Matthew 1:1-25. Ito ang aklat ng talaan ng angka ni Jesu Kristo na anak ni David na anak ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac at si Isaac ang ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Judah at ng mga kapatid niya. Si Judah ang ama ni Phares at Zara kay Tamar, si Phares ang ama ni Esram at si Esram ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, si Naason ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz kay Rahab, si Boaz ang ama ni Obed kay Ruth, si Obed ang ama ni Jesse. Si Jesse ang ama ni David na hari, si David ang ama ni Solomon sa asawa ni Urias. Si Solomon ang ama ni Rehoboam, si Rehoboam ang ama ni Abies, si Abies ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, si Josaphat ang ama ni Joram, si Joram ang ama ni Ozias. Si Ozias ang ama ni Jotam, si Jotam ang ama ni Akas, si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, si Manases ang ama ni Amon,
at si Amon ang ama ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ng mga kapatid niya noong panahon ng pagpapatapon sa Babilonya. Pagkatapos ng pagpapatapon sa Babilonya, anak naman ni Jeconias si Salatil. Si Salatil ay ninuno ni Zerubbabel. Si Zerubbabel ang ama ni Abiad, si Abiad ang ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, si Sadok ang ama ni Akim, at si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar, si Eleazar ang ama ni Matan, at si Matan ang ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria na nagsilang kay Jesus, na tinatawag na Kristo. Lahat ng salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David ay 14 na salinlahi, mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa Babilonya ay 14 na salinlahi, mula sa pagpapatapon sa Babilonya hanggang kay Kristo ay 14 na salinlahi. Naganap ang kapanganakan ni Jesu Kristo sa ganitong kapamaraanan. Si Maria na kanyang ina ay naipagkasundong may kasal kay Jose. Ngunit bago pa man sila magsama, na lamang nagdadalang tao siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na asawa niya ay isang matuwid na tao, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria sa mga tao. Kaya palihim niyang tinapos ang kasunduan niyang magpakasal sa kanya. Habang iniisip ni Jose ang mga bagay na ito, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip at sinabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang kanyang pinagbubuntis ay sa banal na espiritu. Isisilang niya ang isang anak na lalaki at papangalanan mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao mula sa mga kasalanan nila." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, "Masdan ito, magdadalang tao ang isang birhen at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin nilang Emmanuel, na nangangahulugang, kasama natin ang Diyos." Nagising si Jose mula sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang iniutos ng anghel ng Panginoon sa kanya at kinuha niya si Maria bilang asawa niya. Gayunpaman, hindi niya ito sinipingan hanggang sa isinilang niya ang anak na lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Jesus. Mga awit, Psalm 1:1-6. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, o tumatayo sa daanan kasama ang mga makasalanan, o umuupo sa kapulungan ng mga nangungutya. Pero ang kanyang kagalakan ay nasa batas ni Yahweh, at sa kanyang batas, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Siya ay matutulad sa isang puno na nakatanim malapit sa mga batis ng tubig na namumunga sa panahon nito, na ang mga dahon ay hindi nalalanta, anuman ang kanyang gawin ay sisigana. Ang mga masasama ay hindi katulad nito, sa halip sila ay katulad ng aipa na tinatangay ng hangin. Kaya ang masama ay hindi makatatayo sa paghahatol, maging ang mga makasalanan sa kapulungan ng matuwid. Dahil sinasang-ayunan ni Yahweh ang daanan ng matuwid, pero ang daanan ng masama ay mapupuksa. Ama sa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa kaloob ng paglikha at sa kagandahan ng iyong banal na disenyo na nagdala ng liwanag mula sa kadiliman at kaayusan mula sa kaguluhan. Habang kami ay nagmumuni-muni sa simula ng lahat ng bagay at sa pagdating ng iyong anak sa mundo, tulungan mo kaming maglakad sa katwiran at magalak sa iyong salita. Nawa kami ay tulad ng mga punong nakatanim sa tabi ng mga batis ng tubig, na nagbubunga sa bawat panahon at lumalago sa ilalim ng iyong pangangalaga. Gabayan mo kami sa mga landas ng karunungan at katotohanan, upang kami ay makapagbigay karangalan sa iyo sa lahat ng aming ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.